refreshed. Yan po ang ating topic ngayong umaga para sa ating pang daily devotion live. Dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong verse na pagdinilayan ay matatagpuan natin sa Proverbs 11 verse 25. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Kumusta po ang inyong araw ng Martes? Today is Tuesday, December 2. Wow, praise God. December 2 na po. Napakabilis talaga ng panahon. Huling buwan na ng taong 2025. At ilang tulog na lang, Pasko na. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong tulog kagabi? Kumusta ang inyong gising? Maganda po ang gising ko ngayong umaga. Ang haba na itinulog ko kagabi. Ang aga ko pong nakatulog. At ang ganda ng araw. Maganda ang sinag ng araw. Maganda ang umaga. I hope na lahat po tayo ay nasa mabuting kalalagayan. Buksan na po natin ang ating Bible sa Proverbs 11 verse 25. Sa Tagalog, ito po ay Kawikaan 11 verse 25 na matatagpuan sa page 642 ng Lumang Tipan kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ko. Napakaganda po ng topic na ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong Bible, ang inyong notebook at ang inyong pen. So magandang umaga po, tayo naka-live ngayon sa God Loves You Movement Facebook page. And of course, sa ating Mavs TV Facebook page. Magandang umaga. At good morning din sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin, ating Mavs TV at sa God Loves You Movement. Good morning po. Ayan, so basahin na po natin, simulan na natin ang ating devotion ngayong umaga. Sabi po sa Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sabi naman po sa Tagalog, sa Kawikaan 11 verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa napakagandang umaga na kami ginising mo ng may kalakasan, kasiglahan at punong-puno ng pag-asa. Samahan mo po kami, Panginoon, sa amin pong devotion nito. Hayaan mong ang iyong banal na spirito ay makakilos ng malaya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na nais mong ituro sa amin ngayong umaga. At ito po, nawa ay tumimo sa aming puso, maisabuhay namin at maibahagi rin namin sa iba. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ang iyong banal na spirito. And give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ulitin po natin, ang ating pong verse na pagmimilayan ay matatagpuan sa Proverbs 11 verse 25. Na ang sabi po sa New International Version, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Muli, sabi po sa Tagalog, Kawikaan 11 verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Paganda po, na sinasabi dito, na ang taong marunong tumulong ay pag nangailangan, tutulungan din siya. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Kaya naman, mas sasagana ang buhay natin kapag tayo tumutulong. Kaya maging matulungin tayo. Ang ating pong pagiging matulungin ay bunga ng ating pagiging mabuting Kristiyano. Hindi po natin ito ginagawa o gagawin para maligtas tayo. So yun po yung lilinawin natin. Tayo po ay gagawa ng kabutihan, pagtulong sa ating kapwa, sapagkat ito ay bunga ng ating pagsunod sa ating Diyos na buhay. So, ang sabi po dito, sa ating topic this morning, ang title ay Refreshed. Diba? Refreshed. Napakaganda ng ating pag-uusapan.
Sabi dito, do you know someone who constantly pours themselves out? Meron ka bang kilalang tao na halos ibigay na ang lahat, no? Para sa ibang tao, itulong, para lahat gagawin niya, di ba? Para sa ibang tao. They are generous with their words, unselfish with their time, and open-handed with their money. And yet, somehow, they always seem to have more to give. May mga taong ganun, no? Napaka-generous sa salita, unselfish sa oras nila, open-handed pagdating sa pera, and yet somehow, they always seem to have more to give. Yung parang di sila nauubusan. Yung palaging meron silang pwedeng ibigay sa ibang tao, sa kanilang kapwa. And sometimes, nakakalimutan na nila yung sarili nila para lang makatulong sa iba. Di ba? Yung mga taong ganyan talaga eh. And I hope, no, maging ganun tayo. The author of Proverbs, traditionally attributed to King Solomon said this, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Proverbs 11 verse 25. Yun yung ating binabasa ngayon. Ang sabi sa Tagalog, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hallelujah. So matulungin ba tayo? So ang linaw ng sinasabi sa Bible, no? Na ang taong matulungin ay magiging masagana ang pamumuhay. At sabi pa, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sino ang tutulong? Unang-unang Panginoon. Nakita ng Diyos yan. Your desire, yung puso mo, kung paano ka tumulong sa ibang tao. Kaya pag tayo matulungin, huwag tayong mag-aalala na tayo mawawalan. Tayo ay tutulungan ng Diyos na nakakakita ng ating puso kung paano tayong tumulong din sa iba. Diba? Sabi po, napakaganda ng sinasabing ito ng Panginoon sa ating lahat. Kasi ito yung bagay na minsan parang napakahirap gawin, no? Maging generous, maging matulungin sa iba. Kasi minsan, tumutulong tayo kapag alam natin may kapalit. Tumutulong tayo kapag alam natin may makukuha tayo. Kapalit ng ating itinulong sa ating kapwa. Pero napakaganda kung tayo ay tipo ng tao na tumutulong na hindi tayo na tumitingin sa kapalit na matatanggap natin. Dapat ganun tayo pag tumulong. King Solomon knew a thing or two about generosity. Si King Solomon ito yung pinakamayaman na hari, no? Na matatagpuan natin sa Bible. In fact, Scripture tells us King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Sinabi po yan sa 1 Kings 10 verse 23. Walang katulad ang kayamanan niya sa buong mundo. Talagang kayamanan na hindi lang sa pera, pati sa wisdom. Sobrang dami niyan. But he was also generous, spending years of his life funding and building the temple in Jerusalem, as well as sharing what he had learned with others. Diba? Hindi siya madamot. Napakamatulungin ni King Solomon. Talagang nag-spend siya ng maraming panahon, taon para tumulong, mag-funds sa mga buildings, sa mga pagpapagawa ng kung ano-anong buildings, mga pagtulong, mga lahat ng pwede niyang itutulong niya sa ibang tao. Pati yung mga natutunan niya, katalinuhan niya, ibinabahagi niya sa iba. Some of the unhappiest people on earth are stuck in a cycle of selfishness. But if you've ever been generous with your life, whether you've given financially, contributed your expertise, invested your time, opened up your home, or offered spiritual, emotional, and physical support, you know from your experience, those who refresh others will themselves be refreshed. Hallelujah. So may mga tao kasi talaga na-stuck na, no, sa pagiging selfish. Yung meron naman, pero hindi magawang tumulong. Yung bang ang kamay ay lagi nakasarado? Sabi nga, pag ang kamay lagi nakasarado, pag bumuhos ng pagpapala, hindi mo masasalo. Kasi sarado lagi yung kamay mo, yung palad mo sa pagtulong. Pero pag lagi yan nakabukas, ang pagpapala, pag bumuhos, salong-salo mo. Di ba? Kasi
May mga tao talagang gano'n, hindi natin maaalis yan at maiiwasan, pero hindi yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay maging bukas palad tayo sa pagtulong sa ibang tao, nang sa gano'n ay, ang pagtulong ng Diyos sa atin ay maging bukas palad din. Hindi tayo nag-e-expect, hindi natin sinasabi na 'pag tutulong ka kailangan mag-expect ako ng something in return. Dahil hindi magandang klase ng pagtulong yun. Dapat tumutulong ka kahit na mayroong ibabalik sa'yo o wala ang taong ito, tutulungan mo kasi nangangailangan siya. 'Di ba dapat gano'n tayo. At puwede naman tayong maging generous, not only in financial. Puwede rin tayong maging generous sa pag-contribute ng ating expertise, ng ating galing, ng ating talino, ng ating mga bagay na kaalaman. Ibahagi natin 'to sa iba, ituro natin ng libre. Kaya nga 'di ba maraming taong, mga influencers nasa social media, may mga nagtuturo ng mga tips, ng mga bagay na na-experience nila, mga bagay na gusto nila ituro na kahit walang bayad. Para bang kahit di naman sila, kumikita sa Facebook, "Uy, bakit ba 'tong taong 'to?" Sabi niya di naman siya kumikita, pero share ng share. Kasi that's their passion, parang masaya sila na kahit wala silang, kitain 'no, ay meron silang naibabahagi sa ibang tao na puwedeng mapakinabangan ng iba. 'Di ba po 'no? Sa totoo lang marami tayo niyan. Kaya nga yung iba, ano naman ang i-she-share ko? Wala naman akong mai-share, wala naman akong pera. So akala ng iba pagka tulong, laging pera ang pinag-uusapan. Hindi po. Napakaraming puwede nating i-share sa ibang tao, ibahagi, ibigay, itulong, 'di ba? Yung expertise natin, yung galing na meron tayo, 'pag binahagi mo yan sa iba, maraming makikinabang at nakikita ng Panginoon yan. Hindi man tayo i-reward ng mundong ito, pero may Diyos na magre-reward sa atin sapagkat nakita niya at alam niya kung ano yung mga ginagawa natin because He is an all-knowing God. Walang nalilihim sa ating Diyos na buhay. Di ba? Kapag tumulong ka, sabi nga sa Bible, di ba, pag itinulong mo, huwag mo nang ipaalam sa iba. Pag tinulong mo sa pamagitan ng iyong kanang kamay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Di ba? Kasi may Diyos na nakakakita eh. May Diyos na nakakaalam ng ating puso sa pagtulong natin sa iba. And yung pag-invest ng time para sa ibang tao, pagtulong na yun. Yung bang oras mo, inilaan mo para sa kanya, ibinigay mo para sa kanya, inispend mo para sa kanya, malaking bagay yun at malaking tulong na yun sa ibang tao. Sometimes kasi nalilimit tayo na parang ang pagtulong laging in terms of money lang. Hindi po ganun. Di ba? Yung bang binigyan mo ng oras ang taong ito, sa iba aksaya ng oras yun, pero yung taong tinulungan mo at inispendan mo ng time, sa kanya malaking bagay na yun. Di ba? Yung mag-spend ka ng time sa mga taong nangangailangan ng kausap, sa mga taong may karamdaman. Ang taong may karamdaman, di lang puro pera kailangan yun. Sometimes they need your time, especially yung mga anak, no? May mga magulang. May mga magulang na may sakit na minsan ayaw mong pumunta sa magulang mo kasi wala akong pera, wala akong maiabot. Hindi palaging pera ang pwedeng itulong sa kanila. Lalo ang mga magulang, they're expecting time for your time to at least visit them, talk with them, yung spend time na makita nila na andun ka sa mga panahong kailangan kanila. Napakahalaga po nun. Maging sa magkakaibigan, kahit kahapon, alam niyo. Sobrang saya ko kasi I praise God. In-orchestrate ng Lord yung lahat ng nangyari kahapon na kami po ay nakapunta ng Calamba, Laguna para mag-attend ng isang birthday ng isa sa mga member natin dito sa God Loves You movement fellowship natin every Monday, si Ate Edgy. Ayan. Happy birthday ulit sa'yo, Ate Edgy. And dahil ilan sa mga members natin ng GLYN ay nandoon sa Laguna. So, nagtipon na kami doon. Nagsama-sama na kami. Ano kami kahapon 5, 6, 7, 8. Pang-walo na ako.
and kasama ko yung dalawang anak ko at asawa ko. So, 11 kami. So, ang saya po. Alam niyo yung hindi mo iisipin yung travel time, gaano kalayo from Bulacan to Laguna, si Ate May from Quezon City, na pumunta pa dito sa amin, sa Bukawi, para lang magkasabay-sabay kami papunta sa Laguna. Hindi na iniisip yung time, ng haba ng oras na babiyahihin, yung pagod na pwede ma-experience. Kung hindi nananaig yung excitement na kasi magkikita-kita kayo for the first time, na kahit na sabihin mong mag-spend ka ng more than 8 hours to 12 hours of your time kasama ng travel, preparation, and yung pag-spend mo ng oras doon, hindi mo na iniisip yun eh. Kasi ang iniisip mo, yung makakasama mo sila, kahit maigsing oras, makakapag-celebrate ka ng birthday ng isang friend doon, at makakapag-fellowship kayo. Alam mo, hindi namin iniisip yung oras, yung pagod. Ang iniisip namin ano eh, yung saya na pwede naming maramdaman. At totoo naman po talaga, ang saya na maka face to face yung ating mga ka-sisters dyan, yung ating mga kapatid sa pananampalataya dyan po sa Calamba, Laguna. Thank you sa pag-accommodate. Thank you sa oras ninyo. Thank you sa masayang bonding, sa masayang kwentuhan, fellowship, nakapag-sharing pa kami sa Word of God. Doon na namin ginanap yung aming pong online fellowship. Hindi na kami nag-online kasi halos lahat ng members nandun na eh. And we're so very happy dahil hindi hindi pwedeng pantayan ng any amount yung sayang naramdaman kahapon. And thank you sa lahat ng nandoon kahapon, sila Ate Edgy, sila Ate Ella, si Ate Bebot, si Ate Nene, si Ate Evelyn, si Ate Pe, si Ate May, no? Thank you talaga. Sobrang saya. And syempre, una sa lahat, sa Diyos ang paburit ko sa salamat kasi inalaw ng Lord na mangyari ang lahat. Na makarating kami doon ng safe, makarating kami doon ng maayos, na pagbiyahe, walang hirap, walang struggle, hanggang sa makauwi kami ng safe. And although medyo nagkaroon ng yung pag-uwi ni Ate May kasi natagalan siya makasakay, pero still, no, nakauwi tayo ng ligtas. We praise God for that. Napakabuti ng Panginoon. Alam mo yung oras na spend natin doon ay hindi kayang tawanan at bayaran talaga. Thank you for that wonderful day ng togetherness. Bonding, saya talaga po. And praying na maulit no, on February sa birthday naman ni Ate Ella. So, pag-pray po natin yan at tunay na napakabuti ng Diyos kasi inalaw niya mangyari ang lahat ng nangyari kahapon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Napakabuti mo. So, yun po, no? And isa sa mga pinag-uusapan natin dito yung kasama sa pagtulong yung you open your home sa ibang tao. Di ba talagang inopen ni Ate Bebot yung restaurant niya. Yung mini, di ko alam kung anong tawag doon, karinderya na pinagamit niya sa amin yun. Doon kami nag-bonding, kainan, nag-celebrate ang birthday ni Ate Edgy. And thank God talaga. Naging masaya po, no? So, ganun natin sinasabi yung pagtulong, no? Hindi palaging pera ang pagtulong. Maraming kaparaanan para makatulong tayo sa iba. And sometimes yung pagtulong, kasama dyan yung we offer our spiritual, emotional, and physical support, no? Sa mga taong nangangailangan nito. Kasi akala natin minsan, mabigyan lang natin ng pera tong taon to, okay na to eh. Okay na siya. Pero hindi pala yun ang kailangan niya. Di ba may mga taong minsan ang kailangan spiritual support, emotional support, and physical support. Yun nandun ka dapat, present ka. Minsan may mga taong makita ka lang, nakakaramdam na sila ng peace. Yung may mga taong bahaginan mo lang ng Word of God, mag-share ka lang, di ba, ng experience mo, ng kwento mo, masaya na sila. Yung bang maramdaman lang nila yun, nandiyan ka.
and you're always willing to listen. Yung maramdaman lang na may kakampi sila, malaking bagay na yan sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Ay, yun ay isang malaking bagay na pagtulong na. Yung bang alam nila na nandiyan ka, anytime nilang mag-chat sila, sasagot ka. Eh, huwag natin deadmine yung mga nagchat-chat sa atin, na para bang ginajudge ka agad natin. Kung kaya na naman nagte-text ko kasi nangangailangan naman to ng pera. Naku, hingin naman to. Huwag ganun, huwag natin masyadong mag-overthink. No? Minsan may mga tao na kaya nangungumusta is because gusto nila makakumustahin din sila. Di ba? May mga taong ganun eh. Bakit kaya ang tagal ng panahon nila ito nangungumusta? Siguro mangungutang to. Huwag nating isipin yun. Kasi kaya sila nangungumusta kasi baka gusto rin nila kumustahin mo sila. Di ba? May mga taong ganun eh. Hindi kasi natin alam kung ano na yung nangyayari sa kanila sa mga sandaling ito. Maaaring may problema yan. Maaaring down na yan. Maaaring kailangan niya ng kausap. Mga taong makakaunawa sa kanya. Paano natin malalaman kung ano yung kailangan niya kung hindi tayo sasagot sa mga chat nila? Di ba? Minsan, nagmi-miss call or tumatawag, di mo sinasagot. Ngayon ako, yan na naman siya. Tumatawag na naman kasi kailangan na naman niya ng pera. Bakit ganun tayo mag-isip minsan, no? Ako, talagang, may mga pagkakataong ganyan ako eh. Pero, noon pa naman yun. Yung sinajudge mo na kaagad. Kasi akala mo palaging hihingi ng tulong. Yung hihingi ng pera. Eh, hindi naman lahat ng tao ganun eh. Di ba? No? Baka kasi ganun tayo. Kaya ganun tayo mag-isip. Pero ang mga ibang tao, hindi naman eh. They just need someone or somebody to talk to. Yung marinig lang nila na nandyan ka, concerned ka. Malaking bagay na yun. Tumunog. Yun. So, napakalaking bagay po na huwag tayo masyadong judgmental. Okay? Kung kailangan ng tulong, kung wala ka talagang pera para itulong sa kanila, be honest. Eh, kung wala talaga eh, di ba? Pero sana talagang wala. Pero kung meron, itulong mo naman. Hindi naman, it doesn't matter how much is the amount. Kung talagang may itutulong ka, kahit sabihin yun lang kaya mo, edi yun lang. Di ba mo ipilit na ipangutang mo pa para tulungan sila. Tumulong ka ng naaayon sa kakayahan mo. Ngayon kung talagang wala kang pera, edi itulong mo yung presensya mo or itulong mo yung prayer mo. Alam mo ba, huwag mo lalanlangin yung prayer. Minsan may mga naririnig ako na ang hirap daw ng walang pera. Kasi may mga tao daw na lumalapit. Tapos, wala kang maibigay kundi prayer lang. Naku, huwag niyo pong ilalang ang prayer. Because prayer can move mountains. Prayer can do miracles. Diba? Bakit pag salitang prayer, kanino mo ba yan ina-address? Kanino mo ba yung pinapadala? Kanino mo ba yung sinasabi? Diba yung prayer, idinudulog mo yan sa makapangyarihang Diyos. Sinasabi mo yan sa Diyos na siyang naglikha sa iyo at sa akin. Sa Diyos na may alam ng lahat. Sa Diyos na great provider, great healer. So, bakit mo ilalang yun? Hindi ka man makatulong. Pero pag pinalalangin mo ang taong ito, tutulungan siya ng Diyos natin, ng ating Ama, ng tatay natin, na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, anong hindi niya kayang gawin sa taong ito na ipinanalangin mo? Mas matindi pa yun kaysa sa perang kaya mong ibigay. Kasi yung halaga na ibibigay mo, magkano lang, gasino, malaki maliit man yan, mauubos yan eh. Hanggang dun lang yan. Pero yung panalangin na ibibigay mo para sa taong ito, ating narinig ng ating Diyos. Ito ay sigurado matinding tulong na ibibigay sa kanya. Di ba po? Iba yun eh. Kaya please, huwag niyo ipagdamot yung panalangin para sa taong ito. Ibigay natin. Kasi yun yung bagay na pag ginawa natin, mas matindi ang magiging tulong na ipapadala ng Diyos sa taong ito na nangangailangan. Makapangyarihan ng Diyos natin. Hindi natin alam ang kanyang pagkilos. Diba? Kaya nga marami nagiging patotoo eh. At nagpapasalamat kapag minsan pinanalangin mo, uy, thank you sa prayer mo ha. Natulungan ako nito kasi ganito. Dahil sa prayer mo, ganito. Di ba? Nagiging testimony ito ng mga tao. It's because
Our God is a good God. He's a great God na talagang tinutugon ng ating mga panalangin. Kaya huwag niyo pong ipagdamot maging ang panalangin para sa mga taong ito. Kaya po, huwag natin lalanglangin yun. And of course, we shouldn't give to get, and we also must apply God's wisdom when it comes to setting boundaries and avoiding burnout. But Jesus is the king of an upside-down kingdom where the last will be first, the greatest will be a servant, those who give up their life will save it. Diba? Huwag tayong pagtutulong, palaging humihingi ng kapalit. Parang naghihintay ng kapalit. Dapat i-apply natin yung wisdom from the Lord na tayo ay tutulong nang hindi humihingi ng kapalit tulad ni Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ, tumulong sa atin nung iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nung siya'y nagpapako sa krus, ibinigay niya yung buhay niya na hindi siya humihingi ng kapalit. Di ba? Hindi niya iniisip, ito bang mga taong to, anong maibabalik nito sa akin? Hindi niya iniisip yun. Gusto niya lang tulungan tayong lahat. Maisalba tayo. Mabayaran yung ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Walang iba siyang inisip, kundi ang maipakita niyang pag-ibig niya sa atin. Maipadama niya kung gaano niya tayo kamahal. Kaya yun yung ginawa niya. Matindi siya eh. Kasi ang ibinigay niya, hindi pera, hindi kasaganaan, kundi buhay niya mismo. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Talagang sa Lord, napakabuti mo. Gaano ka nalang ka-generous para ibigay mo yung buhay mo para sa amin. Sa aming kaligtasan upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Kami nagkasala pero ikaw nagbayad. Diba kami may utang, ikaw nagbayad. Thank you, Lord. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, sa Diyos tayo kumapit. Sa Kanya tayo manampalataya, sa Kanya tayo magtiwala. Wala nang iba. Kasi siya talagang tunay na makakaunawa. Siya ang tunay na nakakaalam ng ating ngayon, ng ating kahapon, at ng ating bukas. Diba? Alam niyo, talagang, I just want to share, no? Kakagabi, meron kami sharing ng aking mga anak. Kasi, meron akong isang anak, yung aking bunso, na talagang matanong siya. And, minsan talagang, yung mga tanong niya, ang hirap sagutin. Pero I praise God kasi nagtatanong siya because gusto niya malaman. Curious siya. Diba? At kapag nandun yung curiosity, gusto mong lumalim. Gusto mo pang matuto. And I praise God, no? Though mahirap yung tanong. Pero sabi ko nga, hindi natin kayang abutin ang galing, talino, kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang tanong niya, kung ang mga tao ba ay may oras o may hangganan ng buhay, yung nakatakda. Pag namatay ba, alam, kumbaga, talagang yung kamatayan ay nakalista. Di ba parang hanggang doon ka na lang. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. Pag mabubuhay ka, mabubuhay ka. So, ang sagot namin, hindi namin alam. Sabi niya, paano mami kung maaksidente? Hindi nagsuot ng helmet. Nagmumotor. Pag na-aksidente ba siya, mamamatay siya agad? Kasi hindi siya naka-helmet. So, ang sagot namin, hindi namin alam. Only God knows. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Hindi natin hawak ang buhay natin. Only God knows. Kaya nga ang buhay natin ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa Kanya natin ito ibigay. Sa Kanya natin ito ipagkatiwala na kahit anong mangyari sa buhay natin ito, siya may hawak nito. Wala tayong dapat ipag-alala. Diba? But of course, we need to be safe, no? Katulad ng sabi niya, nagmotor na hindi naka-helmet. Alam mo na dapat mag-helmet ka. Diba? Kailangan natin ingatan natin sarili. Kahit alam mo iingatan ka ng Diyos, kailangan mo rin ingatan ang sarili mo. Katulad ng ating physical na katawan. Alam mo na pagka ipinagbawal ng doktor sa'yo na huwag ka kumain ng ganito, o alam mo na pagkain ito walang sustansya at hindi makakatulong sa iyong katawan, huwag mo kainin. Diba? Ganun lang yun eh. Alam mo na yung mga bagay na ganun.
pag-aralan mo at ihingi mo ng tulong sa Diyos, ito bang dapat kong gawin? Kaya nga alam niyo, pag guided tayo ng Holy Spirit, kapag tayo palagi nananalangin, gagabayan tayo ng Diyos. Lagi tayong tuturuan. O itong gawin mo. Ito dapat. Ito. Kasi ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung sinasabi ng Word of God. When you wake up in the morning, lagi natin sinasabi, ito yan. You pray. Ask for God's wisdom. Kasi siyang magtuturo sa'yo. What to do and how to do it. Para ingatan ka sa buong maghapon. Para malaman mo. Para ipakita mo sa Diyos na ikaw ay fully dependent on God. Alone. Diba? Kasi sa totoo lang, dapat maging dependent naman talaga tayo sa Panginoon. Parang lahat ng bagay kaya natin gawin. Kaya natin maging generous. Kaya natin maging mabait, mapagmahal. It's because God is with us. The Holy Spirit is with us. Hindi niya tayo pinababayaan. Tinutulungan tayo para mapagtagumpayan natin ang buhay natin ito. Dahil ang Diyos ang may alam. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Diba? Kasi siya yung nagbigay ng buhay para sa atin. Isang buhay na walang hanggan, ng eternity, na walang ibang makapagbibigay niyan kundi ang Panginoon lamang. And thank God, kasi ang Diyos, sabi nga dito, the last will be first. Kung sino man yung nahuhuli, siyang mauuna sa Panginoon. Bagamat tayo hindi mga perpekto, tayo nagkakasala pa rin, tayo mga mahihina pa rin, tayo natitigas pa rin yung ulo, nagkakasala pa rin. Pero ang mabuti doon ng Panginoon natin, laging nandyan para tulungan tayo. Kaya laging nandyan para unawain tayo. Sabi nga nung napag-uusapan namin kahapon sa devotion, parang nakakahiya kay Lord na nagkakasala. Akala tuloy ng iba, pagpatuloy sila nagkakasala dahil kahit nakilala na natin ang Panginoon, parang hindi pa buo yung kanilang kaligtasan. Hindi po ganun yun. Dahil nasa imperfect world pa tayo. Nandito pa tayo sa mundo na kung saan hindi ito perfecto. Magkakasala tayo. Pero ang maganda doon, pag nagkasala tayo, hindi na tayo nagkakasala. Tulad ng pagkakasalang nagawa natin noon bago pa man natin tinanggap si Kristo, our Lord and Savior. Di ba po, no? Nagkakasala pa rin tayo, nagsisinungaling tayo, nakagawa tayo ng mga maliliit na kasalanan. Pero ang maganda doon, sa tuwing makakagawa ka ng kasalanan, ginukonvict ka ng Holy Spirit, pinapaalalahanan kang mali yun. Kaya naman ang tendency, hihingi ka na tawad sa Diyos. Inaamin mo nagkamali ka. Alam mo na kagad. Hindi ka na nagpa-pride, no? Hindi ka na yung pinagtatakpan pa yung kasalanan mo. Agad-agad, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi alam mo na meron ka ng personal na relasyon sa Diyos. Dahil sapagkat alam mong ligtas ka na. Pinatawad ka na, anak ka na ng Diyos. You are a child of God. Parang magulang, di ba? Pag anak ka na ng tatay mo, kahit nagkamali ka, nagkasala ka, patatawarin ka ng tatay mo. Yan, tatay mo yan sa mundo. How much more yung tatay mo sa heaven? Hindi ka patatawarin yung mga kasalanan mo. Patatawarin ka kasi mahal na mahal niya tayo eh. Diba? Kaya nga niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi gusto niya, makasama natin siya hanggang eternity. Hanggang sa dulo, hanggang sa wakas. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Kasama niya tayo. Kaya hindi magiging hadlang yung kasalanan mo para hindi ka makasama ng Diyos sa langit. Yes, nagkakasala tayo because nandito pa tayo sa mundong imperfect. Ang daming temptations, ang daming lahat. Pero dahil ang buti ng Diyos, patuloy tayong patatawarin niya sapagkat mahal niya tayo. Diba? Kaya nga yung pagiging generous, magiging madali na sabi niya kasi anak tayo ng Diyos eh. Hindi na tayo maging madamot. Ang Diyos nga hindi naging madamot sa atin eh. He's always there para tulungan tayo. I-provide tayo. Gabayan tayo. Bigyan tayo ng oras. Diba? Mag-spend ng time sa atin. Kahit hindi natin deserve, patawad tayo. Ganun kabuti ang Diyos natin. Kaya naman, yun din ang kabutihan dapat ibigay natin sa ating kapwa. Because, anak tayo ng Diyos. Diba? Jesus even told the story of a poor woman who gave more than anyone else because she gave everything she had. Nasa Mark 12 verse 41 to 44 po yan. Yung bang itong babaeng ito,
Yun na lang yung pera niya. Baryang-barya. Yun lang talaga, wala nang iba. Kumbaga, pag binigay niya pa yun, wala silang pangkain. Pero hindi inisip ng babaeng ito. Ibinigay pa rin niya. Kaya nga, hindi katulad ng iba na nagbibigay ng kanilang sobra lang. Di ba? Yung maibibigay ko lang kasi sobra sa akin to eh. Kasi pag binigay mo yung sobra mo lang, walang bearing yun. Para bang, baliwala sa'yo yun eh. Sobra naman sa akin yun eh. Hindi katulad nitong babae na to. Ibibigay niya pa kahit pangkain niya na lang. Mas mabigat yun eh. Di ba? Parang, kaya ba natin gawin yun? Pangkain ko na lang, ibibigay ko pa. Parang, yung iba, ba't ko bibigay ito? Iisipin ko muna yung sarili ko bago, ba't ko bibigay sa kanya eh, kami nga walang kakainin. Diba? So, doon, na, pinapakita ng Diyos na doon nasusukat eh. Gaano ba natin pinahalagaan yung meron tayo? Bakit tayo matatakot ibigay ito? I-let go ito. Ipamahagi ito. Nakalimutan ba natin na merong Diyos na magbibigay at nakakakita ng puso mo sa pagbibigay? Ako, guilty rin ako dyan. Nangyayari yan sa akin minsan. Pero parang, naiisip natin sarili pero hindi natin naiisip ang iba. Remember sa anong sabi ng Diyos? Love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin mamahalin natin kapwa kung hindi tayo marunong magbigay? Hindi tayo marunong tumulong? Na parang lagi natin iniisip, ako muna, ako muna. Me first. Me, myself, and I. Ako lang, ako muna. Kailangan ako muna ang busog. Kailangan ako muna masaya. Kailangan ako muna yung successful bago kayo. Ako dati talaga sabi ko, Lord, paano ako tutulong sa iba? Payawarin mo muna ako, Lord. Kasi pag mayaman ako, kaya ko naman tumulong sa iba, mayaman ako nun eh. Mali eh. Kailangan mo mayaman ka bago lang tumulong. Kailangan mo milyonaryo ka para ka lang tumulong. Ang daming paraan ng pagtulong. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para lang tumulong. Eh minsan yung pagiging milyonaryo mo, doon ka pa lalo naging greedy. Doon ka pa lalo naging selfish. Doon ka pa lalo nakalimot tumulong. So dapat hindi ganoon. Diba? Huwag natin hintayin na meron ka muna. Meron muna ako. Sign of selfishness and pride. Ang dami mo nang pwedeng itulong kahit nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Kaya hindi tayo tumutulong eh, kasi lagi mong hinihintay ako muna. Kailangan successful muna ako, Lord. Kailangan milyonaryo muna ako so that I can help other people. Ang dami pwedeng itulong. Your time, your talent, your gift, your expertise, your money, kahit barya yan. You can give it to other people. Di ba minsan, bakit tutulungan yung batang, mukha pa nga may pera sa akin yun. Ginudge na natin. May humihingi ng tulong. Bakit di natin bigyan? Namamalimos. Diba? Minsan saan ba tayo nakatingin? Sa perang meron tayo. Gaano natin ito pinahahalagahan. Kaya nga nakaganyan yun. Ayaw mo ibigay. Kasi sino ba yung bariyang ibigay mo? Pinagdadamot pa natin. Dati mga sindikato yan eh. Pakinggan mo yung sarili mo pag sinabi mo. Nagiging judgmental na tayo. Kasi nag-isip ka na kagad ng hindi ka naman sigurado kung talagang hindi, paninindigan mo pa yun. Hindi talaga, naimbestigahan mo ba? Diba? Minsan hindi naman talaga natin alam. And kahit na yan ay sindikato pa, sige. Hindi naman siya yung tinitest doon eh, kundi ikaw. Tinitest yung giving mo. Na kahit sino pa yan, tinitest yung giving mo, magbibigay ka ba? Diba? Kasi minsan mapapansin nyo, lagi ko na itong nasasabi dito, kung natatandaan nyo. Sa jeep. Pag nakasakay ka sa jeep, minsan nagtataka ko eh. Ang daming binigyan ng sobre, pero ako hindi binigyan. Minsan naman, nagbigay yung bata, pero in between. Hindi niya binigyan lahat. Sabi ko, ba't ganun? Bakit di lahat? Diba? Ba't ako lang? Minsan nga, ang daming nakasalubong ng bata, pero ako lang yung, sige na po, baka may barya ka po, nagugutom na po ako. Ang daming dumaan, ba't ako lang? Sabi ko, alam mo, sabi sa akin ng Lord, kasi tinitest yung giving mo eh. Generous siguro yung iba, ako hindi. So, sabi ko, Lord, tatawa lang ako, pero yun ang katotohanan eh. Totoo, tinitest yung giving ko. Kasi doon ako natin minsan meron ako.
na parang hindi ko kaya ibigay. Hindi ako nakatingin sa nagbigay nito para ibahagi ko rin sa iba. Anong kinakatakot ko? Ibigay ito. Bakit di na ba ako bibigyan? Hindi na ba ako bibigyan ng generous God ko? Hindi na ba ako bibigyan ng Diyos katapat sa buhay ko para ipagdamot ko ang meron ako? Diba? Kaya sabi ko, Lord, sorry talaga. Minsan pagka ganun, sorry talaga, Lord. Nag-isip na naman ako na hindi tama sa taong ito. Yung dapat bigyan mo na, nag-isip ka pa. So, sino may kasalanan doon? Gumawa pa tayo ng kwento sa utak natin. Magbigay ako magbibigay, huwag ka na mag-isip ng kahit na ano, na nagiging kasalanan mo ka. Just give. That's it. Wala nang iba. Huwag ka na mag-isip. Saan nyo to gagamitin? Paano nyo to gagamitin? Huwag ka na mag-isip. Ang importante, sumunod ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Be a giver. A generous giver. Oras mo, words, talent, gifts, time, money, kung meron ka. Diba? Ang daming pwede ibigay. So, you don't have to be rich to be generous. Ayan, yung sinasabi ko eh. You just need a heart that is willing to serve. Because giving is serving. Diba? When you give, you're serving people. Meron ka nang ginawa para sa kanila. So, huwag tayo maging madama. Pera, babalik ng Diyos yan sa'yo. Kung mag-alala. Oras, babalik din sa'yo ng Diyos yan. Diba? Katalinuhan. Kita mo, dami-dami tinutulong sa'yo ng Diyos. Expertise, ang dami mo nang alam. And yet, di mo pa rin sinishare yan sa iba. Kaya naman sinishare yan. Sabi ko nga, Lord, yung alam ko, yung mga, kaya pag meron mo nag-invite sa akin, turo ka ng ganito. Alam nyo, hindi ko mapresyohan sarili ko. Kasi, parang gusto ko lang na ibigay, magturo ng ganitong libre. Kasi, although, yung iba maraming ganyan ginagawang negosyo yung ganun, di ba? Pero ako lagi ko iniisip, Lord, hindi na ako bata eh. At pwedeng anytime, pwede ako mawala sa mundo ito. Tapos yung alam ko, hindi ko malang naituro. Hindi ko malang naibahagi. Kaya minsan, itong platform na to, gusto ko lang gamitin para makapag-share ako ng alam ko. Kasi sabi ko, Lord, pag nawala na ako sa mundong to, sayang, hindi ko malang na-share yung alam ko. Although maaring ma-share din niya ng iba. Pero iba yung first-hand experience ko na may share ko sa kanila, sa inyong lahat. Kaya ayoko ipagdamot. Sabi ko, Lord, pag nandun na ako, 6 feet below the ground, sino pag sharean ko doon? Wala na. End na. Sayang. Dito pa lang, ibahagi na natin habang may lakas pa tayo, habang may kakayahan pa tayo, mag-share na tayo. Especially the Word of God. Diba? Yung Word of God, number 1 yan. Yung Gospel, yung Ebanghelyo, share it to the world. Share it to people. Kailan pa natin yung gagawin? Kapag hindi ka na nakakagalaw yan, isang bagay yan. Hindi tayo nagiging generous when we share the Word of God. Saka na lang, Ate Mouse, pag-retire na ako. Nung retire ka na, hindi mo pa rin ginawa. Kailan mo share yan kapag ikaw ay bedridden na hindi mo na mabuka ang bibig mo, mata na lang gumagalaw dahil na-stroke ka na. Kailan ba? Kaya nga nung time na na-stroke ako, sabi ko, Lord, kung di pa ako magbabahagi ng salita ng Diyos at magiging lingkod mo, kailan ko pa ito gagawin? Nung na-paralyze ako, Lord, paano na? Paano ko nagpatuloy ito? Paano kung di ko na maibuka yung mga bibig ko? Paano kung di na ako mapagsalita dahil utal na ako? Paano na? Kailan ko pa ito gagawin? Sabi ko, Lord, susunod na ako. Ayoko na. Maging matigas ang ulo. Sunod na tayo. Kasi sayang yung oras. At napakabilis talaga ng panahon. Kita nyo po, no? Isang buwan na lang. 2026 na naman. Isang taon na naman ang ating bubunuin sa darating na taon. At mabilis lang yun. Itong 2025, parang kisap mata eh. Kailan lang nag-2025 ng January? Ngayon, December na. End of this, last month na ng 2025. Hallelujah. Napakabilis ng panahon. Kaya huwag na po tayong mag-aksaya. At di rin natin alam kung kailan na rin darating si Jesus Christ. Isang iglap lang yun. Parang isang magnanakaw na darating. Walang nakakalam kung kailan. So, kailan ba natin gagamitin yung talino, galing, talent na meron tayo to share
to people. Pera na meron tayo, kahit di pa ganun kalaki yan, share it. Di ba? Huwag laging sarili ang iniisip. Kasi yung sarili natin, pag laging yung iniisip mo, lalo kang mawawalan. Learn to share. Ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko yan. Yung panganay ko, lagi ko sinasabi, magkaroon ka ng yung paying it forward. Dapat meron kang giving. Meron kang portion ng buhay mo na nagbibigay ka din. Huwag pa laging pakabig. Huwag yung laging ako. Laging pahingi. Laging gusto mo ikaw laging tumanggap. Kailangan meron ka din giving. Napansin nyo, maraming mga nagtuturo. Part ng giving nila, nagtuturo sila ng libre. Nagbibigay sila ng kaalaman nila ng libre. Aside sa meron silang mga courses na binabayaran, pero laging merong part ng giving. Kasi kailangan yun eh. Meron silang mga foundation na tinutulungan, meron silang mga street children na pinapakain. Maraming ways para ibalik mo yung pagtulong na tinanggap mo from the Lord. Yung blessing na meron ka, be a blessing to other people. Huwag yung ikaw lang gusto mong nabe-bless. Mag-bless ka rin ng iba. Diba? Sa maliit na paraan na kaya mong gawin. Ganun tayo dapat. And today, instead of scarcity mindset, let's have a mindset of abundance. Our God has unlimited strength, power, and resources. Kasi mayaman na tayo eh. Mayaman na tayo sa lahat because our God is pinakamayaman sa lahat. Siya naglikha ng langit at lupa eh. Tagapagmana tayo. Tayo yung anak ng Diyos. Tagapagmana niya. So ano yung pinag-aalala natin na mawawalan tayo? So the more you give, the more you will receive. Although hindi yan ang dapat na maging mindset mo. Wag yung mindset na parang lagi kang mawawalan. Kung hindi lagi kang magkakaroon because ang Diyos natin ay Diyos na hindi madamot. Ang Diyos natin is a very, very generous God. Though hindi tayo ganung tao, dapat mag-isip na pag nagbigay ako, bibigyan din ako. Kasi yun ay talagang kusa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos ang puso mo. Dahil dito siya nakatingin. Hindi siya nakatingin sa ginagawa mo. Tinitingnan niya ano ang laman nito. Kasi hindi natin siya pwedeng lokohin sa ganung bagay. Yung tao, kaya natin din langin sa kilos natin. Na generous tayo kasi nakikita nila giver tayo. Pero deep inside our hearts, hindi naman talaga tayo giver. So, ingatan natin to. Isunod natin itong puso na to sa kung anong nais ng Diyos para sa atin. Ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Yun yung tamang mindset. Diba? Kapag sabi nga natin, pag tama ang isip, tama ang puso. So, dapat isipin natin palagi na napaka-generous ng Diyos natin. Napakabuti ng Diyos natin. Unahin natin ang pagsunod, maging obedient tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. At syempre, huwag tayong maging madamot sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Be generous in sharing the Word of God, in sharing what you have. At naniniwala ako, buhay ang Diyos natin, nakikita niya, nalalaman niya kung tayo ba ay karapat-dapat na i-bless niya because tama ang puso natin sa pagsunod sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakabuti mong puso upang kami ay turuan sa mga ganitong bagay. Thank you, Lord. Tinuturuan mo kami na matutong magbigay, matutong tumulong na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Salamat, Lord, kasi pinagpapala mo kami. Sana, Lord, sa pagpapalang ibinibigay mo, matuto rin kaming magpala ng iba. Matuto rin kaming mag-bless ng iba. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa napakagandang reminders nito, Lord. Salamat, Lord God, for being so generous to us. Thank you, Lord, sa pag-ibig mong walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil buhay ka at tunay na nakikinig, na umuunawa, nagmamahal sa aming lahat. Thank you, Lord, for your generosity. Thank you, Lord, for your love, for your kindness, for your faithfulness, for your gentleness, for your goodness, for your unconditional love. Thank you po talaga sa lahat ng ito, Panginoon. Nawa, O Diyos,
ay matularan ka namin. Hindi man perfect, pero Lord, nawa magawa namin ang pagiging tunay na anak ng Diyos na marunong tumulong, marunong magmahal, marunong umunawa, marunong magpatawad, marunong magbahagi ng salita ng Diyos. Panginoon, hindi po namin kayang lahat ng ito kung hindi mo kami tutulungan, hindi mo kami bibigyan ng courage, hindi mo kami i-remind palagi. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Jesus, for the knowledge, the wisdom, yung pinagkakaloob mo sa amin, for the talents, for the expertise, Lord. Na sana lahat ng ito ay maibahagi rin namin sa iba. For the time, Lord, for the finances, thank you, thank you, thank you for everything, Lord. Nawa, Panginoon, lagi namin iisipin ang aming kapwa. Lagi namin iisipin na sila muna bago kami. Na sila muna, Panginoon, bago ang aming mga sarili. Gusto namin, Lord, na maging mukhang palad kami para sa pagtulong. Na huwag kaming maging madamot. Huwag kaming maging greedy sa mga bagay na meron kami. Maraming salamat, Lord, for reminding us always. And I hope na tulungan mo rin, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon, ang mga taong patuloy na lumalapit sa iyo, mga taong nangangailangan ng tulong mo. I know, Lord Jesus, na ikaw ang Diyos ng buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat sa buhay nila. I-bless mo sila, Panginoon, at matutunan din nila ang laging magbigay, tumulong sa ibang tao. Thank you for everything, Lord. Ano man ang aming mga dalangin, Lord, nawa, O Diyos, ito'y dinggin mo. Tulungan mo kami sa panahon kami nangangailangan. At nawa, O Diyos, matuto kaming laging tumulong sa ibang tao ng buong puso, Panginoon, nang hindi naghahangad ng kapalit, kung hindi tumulong ng may pagmamahal. Thank you for everything, Lord God. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, maging ang event na darating this December 5 to 7, Lord God. I-bless mo mga taong darating dito at nawa, O Diyos, ikaw ang maparangalan, madaki at maluwalhati sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-ibig mo, O Diyos. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw ang aming buhay at kagalingan. Thank you for everything, Lord God. Thank you for the love. Thank you for the blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa ating lahat ng umaga. Nawa, i-share po ninyo ang video na to para marami po ang makapakinig. Marami din ang makaalam ng patungkol sa mabuting balita. Nasa inyong mga kamay para makarating ang video na to sa ibang mga tao. Please share this video. Pag hindi pa kayo naka-follow, i-follow po ninyo yung video na to at i-share nyo sa iba. Mag-follow po kayo sa ating Mavs TV Facebook page, God Loves You Movement Facebook page. Actually, ang God Loves You po, binago ko ng pangalan, God Loves You Ate Mavs. Yun na po yung ang page na to. Pero yan pa din po yan, pinalitan ko lang ng pangalan. Para yung iba kasi hindi alam na ito po ay sa ating Mavs TV din. And thank you, Lord, na makabuti ng Panginoon. At ipasubscribe na din po ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV, at God Loves You Movement Facebook page. God Loves You, Ate Mavs TV na rin po yun. So maraming salamat! God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng naki-join sa atin ngayon. Kay Ate Ella, Kuya Alan, Ate Madeline, Ate Edgy, maraming salamat po. Ate Edgy, happy birthday ulit. Ayan, so saya namin kahapon. Tingnan ko lang kung meron pong nanood sa ating Mavs TV. Kasi nandito po ako naka-live ngayon. Naka-tune in dito sa God Loves You. Pero, naka-live din tayo sa ating Mavs TV. Kaya, kumusta po kayo dyan sa mga nanonood sa ating Mavs TV? Check ko lang po kung makikita ko dito. Yun, naka-live din tayo. Yan. Hello, Bess. Ayan, nag-message si Bess Jane sa ating Mavs TV. Good morning sa iyo. So, pa-like and share naman po ang ating pong video na ito para po marami ang maabot ng video. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow at 6:30 in the morning. And I hope na ma-sustain natin ang pag-live every morning. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. See you tomorrow. God loves you.